kita, bumubusi-busila, ganyan ang ilang na mga bumilya. Kikita-kita, pura-pura, pinaglalaro ang inyong mga mata. Iba't ibang palamuti, ating isabit sa puno. Buhusan ang mga kulay, tambakan ng mga regalo. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, huwag nang malundo sa sabihin. Pupulupot-lupot, maikot ng maikot, turna ng palarang bituin. Matagal mo ba ng candy? Ribones, kuses at guhitan, habang lalong dumarami, regalo mo'y dagdagan. Umuutik-utika, umubusi-busila, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, tunahan mo pa ng palarang Orasyo Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Maghanda, darating ang Panginoon. Ituwid natin ang ating buhay. Kaligtasan dulot sa sanlibutan, ang Diyos salitang naging tao. Salubungin ng buong pagmamahal, Panginoon, may likha sa ating buhay.
sa ating puso tanggaping manunubos ang Diyos, salitang naging tao. Kasama ng lahat ng inyong mga panalangin, ang misang ito'y naalay natin para sa lahat ng nagpadala ng kanilang misa pasasalamat, para sa kanilang mga natatanging intensyon at mga mahal sa buhay na yumao. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sinasamahan natin ngayon si Zacarias sa pagbati niya sa pagdating ng Panginoon. Ang Panginoon, ang araw ng tagsibol, na maghahatid ng liwanag sa sangkatauhang nasukluban ng kasamaan at kamatayan. Kaysa rin ang mga patriarka, propeta, hari, mga dukha at makasalanan, at ng buong sangkatauhan na naghahanap ng tanda ng kaligtasan. At ngayong nasisilayan na natin ang unang sikat ng bukang liwayway, lubusang ganap ang ating pagdiriwang sapagkat tunay ngang sumilay na ang ating kaligtasan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpubanhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka,
maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak ko
at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sinag ng bukhang diwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kaniyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod, ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kaniyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag
sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Congratulations. Ito na po ang huling araw ng ating pagnonobena. Nakumpleto niyo po ba? Sino po ang nakasyam? Taas ang kamay. Wow! Very proud. Salamat sa Diyos. No po? O, pero teka muna, hindi pa pwede mag-wish. Hindi pa ngayon. No? Kailangan mo muna magsimba bukas. At kailangan po magsimba sa Pasko. No? Sa Pasko natin, sabay-sabay, hihilingin sa ating Diyos ang ating mga ipinagsakripisyo, ang ating mga dinala para sa buong pagnonobena natin, para sa kapanganakan ng ating Poong Jesus Nazareno. Bago tayo magpatuloy, nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Ang aking kwento ay tungkol sa isang mayamang lalaki. Meron po bang mayaman dito? Taas nga yung kamay. Mamamasko kami. Itong mayamang lalaki na ito, masakit yung kanyang ulo. At masakit yung kanyang puso. Kaya, nagpatawag siya ng maraming espesyalista para malaman at makita kung ano ba ang kanyang sakit. Ano ang nagdudulot ng sakit ng kanyang ulo at sakit ng kanyang puso. Ngunit, marami nang tumingin sa kanya. Nandyan na ang tumingin mga espesyalista sa ulo, sa puso, ganun din sa mata. Dahil di ba pag masakit ang ulo, baka minsan sa mata. No? Lahat na pinagtanungan niya. Ngunit walang makakita ng kanyang sakit at walang makahanap kung anong pinagmumulan ng kanyang sakit. Isang araw, nabalitaan niya, mayroong isang monghe na nagpapagaling ng mga may sakit. Dahil sinubukan na niya ang lahat ng magagaling na doktor, pinatawag naman niya ang monghe. Alam ng monghe na nagpatingin na siya sa maraming doktor at walang nakakaalam ng kanyang sakit. Kaya, ang sabi ng monghe sa lalaki, sa mayamang lalaki, lahat lang muna ng titignan mo ay kulay green. Tandaan niyo po, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Ito lang ang mapapayo ko sa inyo. Kung gusto mong gumaling ang sakit ng iyong ulo at puso, lahat lang ng titignan mo ay kulay green. Dahil desperado ang mayamang lalaking ito, dahil lahat na sinubukan niya at walang nakaalam ng kanyang sakit, sinunod niya ang sinabi ng monghe. Pero dahil gustong-gusto na niyang agad-agad gumaling, ang ginawa ng mayamang lalaki, nagpatawag ng mga pintor at inutusan niya, lahat ng makikita ko, lahat ng nasa bahay, lahat ng dadaanan ko, pinturahan nyo ng kulay green. Pininturahan lahat. Buong bahay, plato, kusina, kwarto, lahat kulay green. At kahit yung mga serbidora niya, pininturahan ng green. Kaya, isang linggong makalipas, bumalik yung monghe para tingnan kung gumaling ba yung mayamang lalaki. Laking gulat ng monghe nang bago siya pumasok sa mansyon,
binuhusan siya ng pintor ng pinturang kulay green. Sabi niya, bakit? Anong ginawa mo? Sabi noong pintor, kasi po, di ba yan ang utos nyo? Sabi niyo po, sa aming amo, ay lahat lang ng titignan niya ay kulay green. Natatawa yung monghe. Kaya pumunta siya doon sa mayamang lalaki at sinabi niya sa kanya, hindi mo mapipintahan ang buong mundo. Hindi mo mababago ang lahat ng bagay sa mundo. Pero pwede mong baguhin ang paningin mo kung pipiliin mo lang ang titignan mo at babaliwalain ang ibang hindi mahalaga. Sumasakit ang ulo at puso mo kasi lahat tinitignan mo. Pero kung babaguhin mo ang pananaw mo, kahit tignan mo ang lahat, hindi ka magiging apektado. Kadalasan ganito tayo. Kaya masakit ang isip, masakit ang puso, lahat nakikita natin. Ang gusto lang ng monghe sana sa kanya, piliin niya ang kanyang titignan. Pero ang ginawa ng mayamang lalaki, binago niya ang mundo. Nakalimutan niya ang problema ay nasa sarili niya. Mga kapatid, ito po ang nais ipakita sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Narinig natin yung awit ni Zacarias. Kung matatandaan natin at babalikan natin ang kwento, si Zacarias ay tapat sa Diyos. Si Zacarias ay malaki ang tiwala sa Diyos at malaki ang kanyang paniniwala sa Diyos. Kaya kahit baog ang kanyang asawa at kahit matanda na siya, hiniling niya sa Diyos na sila ay pagkalooban ng anak. Ngunit, nung ibinigay sa kanila ito, hindi siya naniwala. Nagduda siya. Nagbago ang kanyang pananaw sa Diyos. Nagduda at nawala ang kanyang tiwala. Kaya napipe itong si Zacarias bilang kanyang parusa. Matapos ang 9 na buwan nang isinilang na ng kanyang asawang si Elizabeth ang kaisa-isa at kauna-unahang anak nila, na bago muli si Zacarias, binalik niya ang kanyang tiwala at paniniwala sa Diyos. Kaya ang kanyang awit ay awit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Dito, ipinapakita sa atin na nung pinalitan ni Zacarias ang kanyang pananaw sa Diyos, nagbago ang lahat sa kanyang buhay. Madami sa atin, ito yung problema. Lahat nakikita natin, kaya apektado tayo. Kagaya na lang nung biyanan mo, di ba? Inis na inis ka sa biyanan mo. Inis na inis ka sa kanyang pananalita. Gigil na gigil ka sa kanyang paninita at sa kanyang mga ginagawa. Baka yun lang nakikita mo. Hindi mo nakikita na gusto lang niyang makatulong o gusto lang niyang mapabuti ang inyong buhay. O baka naman nagsasuggest lang. Baka naman concern talaga ang biyanan mo. O kaya, yung may utang sa'yo, nagagalit ka kasi hindi siya makabayad. Baka yun yung nakikita mo. Baka naman talaga gipit. Baka nawalan ng trabaho ang asawa. Baka talagang walang maiabot. O kaya, baka yung boss mo, nakikita mo lagi yung kanyang sungit, yung kanyang higpit. Baka naman hindi mo nakikita na
kapakanan lang ng inyong kumpanya ang kanyang iniisip. Dahil kung bumagsak, lahat kayo nganga. Baka rin yung magulang mo, inis na inis ka dahil ang aga-aga, bunganga ng bunganga. Ang aga-aga, wala nang nakita kundi lahat ng ginagawa mo. Baka naman gusto lang maging productive ka. Baka naman ayaw lang niyang ikaw ay magkamali. O baka naman gusto lang niyang bumuti ang iyong buhay. Mga kapatid, si Zacarias noon, tiwalang-tiwala sa Diyos. Pero nagduda at nagbago. Kaya, nung naparusahan at nagbago ang kanyang buhay, nahirapan. Pero, nung binago niya uli ito, nagtiwala at naniwala muli sa Diyos, napalitan ng pagpapala at ginhawa ang kanyang buhay. Baka kadalasan, ang problema nasa atin. Talaga nakakainis na ang biyanan. Talaga nakakainis na ang may utang. Talaga nakakagigil na ang boss. Talagang nakakabwisit minsan ang magulang. Pero kung papalitan mo ang iyong paningin sa kanila at papalitan mo to ng iyong pananaw na mas maganda, mababago at gagaang ang buhay mo. Hindi mo man mabago ang biyanan mo, hindi mo man mabago ang may utang sa iyo, hindi mo man mabago ang magulang mo, pero kaya mong baguhin ang pananaw mo. Pag binago mo ang pananaw mo, sigurado gagaang ang buhay mo. Amen? Parang ayaw nyo talaga magbago. Amen? Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinasasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ating sambitin sa bawat panalangin, halina Panginoon at pagpalain kami. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan o binabaliwala. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inaalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matiyaga sa gitna ng mga kahirapan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pagkas at mga pusong tapat.
Samo namin ay iyong dinggin. Galak at kapayapaan naway kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alhay, halo ng pawis at bihaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa ito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama,
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
lamig na ng gabi sa ilang, habang ang bituin ay nag-aabang. Giliw ko sa aking sinapupunan, kay lapit mo nang isilang. Aming pakikipagsapalaran upang makahanap ng tahanan. Abot-abot ang kaba sa dibdib, kay lapit mo sa panganib. O giliw kong anak, tupad na pangarap ko, pagsilay mo sa ating mundo. Maging tahanan ng mahirap at puso mo'y tanggulhan ng habha. Sa kapaguran ng iyong amain, ang disyertong pilit niyang bagtasin. Ani mo'y walang patid, ang lawak, buhay natin kanyang hawak. O giliw kong anak, tupad na pangarap ko, pagsilay mo sa ating mundo. Maging tahanan ng mahirap at puso mo'y tanggulhan ng habha. Liwanag ng unang Pasko, Jesus, bituin ng mundo. O giliw kong anak, tupad na pangarap ko, pagsilay mo sa ating mundo. Maging tahanan ng mahirap at puso mo'y tanggulhan ng habha. Kay lamig na ng gabi sa ilang, habang ang bituin ay nag-aabang. Giliw ko sa aking sinapupunan, kaunting tiis na lang, tahanan hatid haratnan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paalaala,
Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po kayo sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, lahat ng mga nasalanta ng bagyo at may dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Para sa maayos at organisadong paglabas ng ating simbahan, ay manatili na muna tayong nakaupo